Good morning mga ka-builders. I just want to update you once again sa aking citronella farming. Ito yung mga citronellas na pinatanim ko last July. More than 2 months na. Mag 2 months, 2 months. So July, ito na siya. August, July, August, September, more than 2 months. So after 2 months and around 2 months and 10 days, yung mga citronellas that we planted, this is the update. So yung isang stalk na tinanim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, around 10 to 15. Around 10 to 15 stalks ang output in more than 2 months. In 3 months na mahigit, ito naman. Oops, sorry. Napakarami din, no? So halos palagay ko mag 100 stalks na to. 3.5 months. Ang ganda ng tubo. 2 months and 10 days. 3 months, more than 3 months. So ito siya. Ito yung update. Hindi lahat ng tinanim, around 60 to 70% ang tumubo. 60 to 70%. So ito ang reason why I planted this, why we planted this, in preparation ito sa aming citronella plantation, citronella farming. So preparation kami for next year. Ito 3 months na 3 months na mahigit. Ang bilis. So yan po. Yung mga old videos na meron ako dati nung tinatanim ito, na-delete yung aking unang YouTube channel due to copyright issue, na hindi naman ako nag-upload. So yan yun. Pansin po ninyo, napakaraming update dito. Ito yung citronella grass. Ginagamit ito for ang bango, insect repellent, perfume, ginagamit na insect repellent sa like Baygon, like yung off lotion, sabon, and pabango, ginagamit din ng ibang. Tapos sa massage, pang massage oil. So yun yung tina-target ko next year, to have binhi for around 2 hectares. Yung ito lahat ito, pag dumami na sila, gagamitin ko silang binhi para sa aking 2 hectares plantation ng citronellas. Then pag meron na akong ano nangyari dito, siguro ano to ng mga aking mga hayop. After ito ma-prepare next year, ito ay itatanim ko na at gagawa ko ng sariling distillation plant to extract the oil out of these citronella leaves. Ito po ay once you planted this grass, hindi ka na magtatanim ulit for 5 years. So you planted once and then 5 years harvest. So napansin po ninyo, ang dami, which is good, nakakatuwa. So if you need citronella, someday in the near future, mag-i-extract ako ng citronella oils para ibenta, para gamitin yung mga hydrosols out of this citronella processing. Yan, ganda.
Well, update ko na rin kayo. Ito yung mga dati kong tanim, mga lumboy. Okay na siya, ang tangkad na oh. Lumboy, dati ang dami kong papayas dito. Which is still until now, meron pa naman no, kaso matatangkad na sila. Matatangkad na yung mga papaya. Dati kasi 2 years ago, mabababa lang sila. Abot na abot ang bunga at saka ang lalaki ng bunga. Pero dahil tumanda na sila, tumangkad na sila. Yan oh. Halos hindi ko na nga maabot oh. Op, natatouch ko pa naman. I remember September last 3 years ago, we planted this kasoy, kalamansi, mga iba-ibang mga punong kahoy dito. After 3 years of acquiring this property, yung mga kalamansi ko nagsisipagbungahan na. Yung kasoy ko, nakaka-harvest na ako dyan. Kasoy. Na-convert ko yung isang Roland na masukal into maganda naman yung lugar. Gumanda na siya para sa akin. Then yung kalamansi ko, kung mapapansin po ninyo, malalago na. After 3 years, ito na sila. Marami itong tatangkad na. Marami na nga itong mga bunga oh. Nakaka-harvest na kami dito ng mga bunga-bunga. Ito po ay dito sa Iba, Zambales. Ito yung magiging Farmville ni Terdy and Jen Agabaw. Maraming mga tao naglalaro sila ng Farmville online through cellphone, laptop. Ako naglalaro din pero realidad. Ayan. So ito. Atis. Marami na rin ako napakinabangan sa atis. Langka. Puno na talaga tong langka oh. Matatangkad na. Guyabano. Ang dami na yan. Dami na. Ilang punong guyabano ko dito. Loaded yan. Loaded ng mga pananim. Then kung nasubaybayan yung aking mga videos dati, nag-start kami dito. Ito mga bananas. Kung mapapansin nyo, bananas. Halos lahat ng in between nilagyan ko ng mga bananas. Ang reason, during summer napakainit. Pag nagtatanim kami, pag naglalakad, ang init. Kaya nagpatanim muna ako ng mga bananas in between. Ito yung nakuha ko sa yung buto ng marang. Tinanim namin. So far nabuhay. Marang to. Parang langka na maraming buto na masarap. Yan. Iikot ko kayo sa aking farm. Lumboy. Yes, this is giant lumboy or duhat. Giant, ibig sabihin malaki yung bunga, maliit ang buto. Ang kanilang distinction dito is malaki ang leaves kapag giant. Kapag maliit ang leaves, yung variety niya ay seedless. Maliit lang siya, para siyang corn pero walang buto. So ito, then tubo, may saging, yan, puno ng saging, punong-puno ng halaman dito sa Farmville dito sa Iba, Zambales. Tubo, maraming sugar canes, bananas. Yung bananas, why we planted a lot of bananas? Kasi gagamitin ko siya for my raw materials sa aking organic fertilizer. I am also into developing of organic fertilizer, which yung bananas ay part ng aking raw materials. At gusto ko rin i-explore yung mushroom production out of banana trunk and leaves. Isa din yan sa material na aking kailangan. Ito lumboy. Si lumboy. 2 years na yan. Magto 2 years na. So ito puro lumboy ito eh. So in between, bananas.
Banana. Saba yan. Puro saba. Okay. And then every day, every month, may mga new development, may mga new plans. Ngayon, isa sa medyo maputik dahil po ay madalas ang ulan. Kung mapapansin niyo yung bananas namin, saba. Puno to ng saba. Napakarami. Yan, no. Puro saging yan, no. Saging. Kasi ang saging, tanim mo lang siya. Sa aking experience, hindi ko siya kailangang alagaan. Linisan ko lang. Tapos marami na akong ma-harvest sa kanya. Yung kanyang bunga, yung kanyang puno, sa dahon. Maraming byproduct ang bananas. Fertilizer lalo na. Shade. Tapos potassium. Doon yung aking pinaka fence. Nagtanim ako dyan ng naglagay ako ng mga poste ng kakawati. Nagsisipagtubuan na nga eh. Yan oh. So magiging mas lalong ang pakiramdam dito sa ngayon ay maaliwalas, malamig. Kasi yung oxygen, yung nitrogen from these leaves nila nakakapag-contribute kung bakit malamig yung pakiramdam, yung area. Okay, dito nagpapa-harvest ako ulit ng banana para ipatanim. Siguro yung banana namin na nakatanim sa ngayon is more than 500. So ito, bagong harvest itong mga to para i-replant sa ibang areas. Kung ikutin itong buong farm at i-video ko siya, kalahating araw, marami akong may explain. Yung banana ko, ang daming bunga oh. Halos lahat ng ganito may mga bunga. Ilan ito? Sa isang ganito is 5. At halos lahat may mga bunga siya. Yan oh. Kaya pinapabawasan ko. Instead na pakain ko sa mga African night crawler na bulate, pinapareplant ko muna. Then dito po, marami akong mga nyug na tinanim. Yan, hanggang doon. Habang nag-aantay sa nyug, may saging. Ito, nyug. Ito, may mga bagong pananim ako dyan. Ito nyug oh. After 8 years, yan magsisipagbungahan na. Sampalok. May sampalok ako doon, mga tamarin, sweet tamarin. Yan, sampalok. Yan. So green na green. Bayabas, marami akong bayabas. Rambutan, lansones, bignay, lumboy, kasoy, suha, ano pa ba? Kalamansi, guyabano, santol, mangga, langka, mulberries, banana, kawayan na lalabungin, kamyas, banaba, ano pa yung aking mga halaman dito? Actually hindi ko maalala yung iba. Ito yung aking mga mulberries. Napakatamis, napakasarap at napakalalaki ng bunga nito. So yan po, yan. May mga kasunod na yan. Ito may mga kasunod na yan, mga mulberries. Ito, nagpo-propagate ako palagi. Kaya gulay, hindi yan mawawala, mga gulay. May talong ako dito. May nagpatanim ako ng kamatis, sili,
patola. Ito, tatangkad na yung ano eh, yung mulberries ko. Kaya pinupruning ko siya para yung ano itatanim. Kaya magiging overloaded itong Farmville dito sa Iba Zambales. Ito ay mulberries din. Ito panibagong mulberries. Then ito yung isa sa dinidevelop ko, another 1 hectare area for development. Mapapansin nyo, napaka ganda ng view. Napakaganda ng view. Yan ang aking view. So nagpatanim ako dito. Yung mga saging doon, yung mga saging na pinapa-harvest ko, igagawin ko siyang dito sa pinaka wall, pinaka perimeter niya, para fire break na rin. Kasi ito hindi ko naman property to. Ito yan. Hanggang doon sa dulo. Then may mga tanim ako dito na mga other trees tulad ng ito. Mga after 5 years siguro yan, ready for harvest na. Yan ay gagawin naman na furnitures, mga punong kahoy. Ito yung for development. For development ito nga this year. So sa ngayon ang plano ko dito is tataniman ko ng mga gulay-gulay at mga flowers, mga flowering plants. Then kung mapapansin niyo yung baba, meron akong dalawang palaisdaan dyan. Yung isang pond, meron ako doon mga hito. Yung kabila, wala pang laman. Ito yung aking buki rin para supply ng aking rice for the whole year. Instead na bumili ng bigas, meron kaming palay na tinanim. Kami na rin nagtanim para para sa ganun ay libre ng rice, kasi libre yung rice ng aking mga caretakers. So yan. Another thing, ito yung aking ginagawang fermentation facility na ongoing. Fermentation facility for my organic fertilizer na under research and development. Yan yun. Then maraming medyo ayaw ayan, may sapa ako dyan na ginawa. Hanggang doon yan, paikot. Nandun din yung aking mga kambing. Yan, meron ako mga goats, chickens, mga livestocks. Yan. So every day you have to walk para makapasyal, makita mo yung mga alaga. Marami pang mababago dito sa aking farm. Maraming nadidevelop. Itong dragon fruit, napakinabangan ko na dito. Marami na rin. Matamis, katulad kagabi nakapag-harvest ako. Ayan, lahat nitong mga ganito pinapatanim ko sa mga gilid-gilid. May mga bunga pa nga, oh. Dragon fruit. Papaya, unlimited yung papaya dito. Napakaraming papayas. Yan, oh, papayas din yan. Tapos may mga nyug. Ayan ay ang tinatawag nila yung dwarf. After 3 to 5 years siguro may bunga na. Ito yung ginagawa kong fermentation facility. Malapit na itong mabubungan. At the same time gagawin ko itong habang nag-waiting ako sa tamang mixtures at tamang fermentation mixtures. Gagawin ko siyang magbibreeding ako ng mga manok. Dito ko muna ilalagay. Pag nabubungan na to, mas madali na to. Yan ang aking farm, mga ka-builders. Medyo marami pang gagawin
sa areang ito. Then dito nagpatanim ako ng maraming mahoganis. Ito po, oh. Ito mahogany ito eh. Ito hanggang sa baba. Ito mahogany, oh. Ang tangkad niya na. Dalawa yan. Linya ito hanggang doon sa baba. Mahoganis yan. Ganon din dito, nakalinya yan hanggang sa baba. Mahoganis. Pwede ko siyang gagawing daan pababa in between ng mahoganis. Then ito yung mga isa sa videos ko dati na kami ang nag-marketing nito. Ito ay rubber trees. Marami to. Ang bilis magparami. Tatangkad na nila, oh. Yan. Hindi na ako bumaba at medyo and then yung improvement din dito sa aking ginagawang vermiculture composting, meron din dito. Bumili ako ng 6 kilos of African Nightcrawler. Ito yung mga bulatin na kumakain ng mga nabubulok. Then makukonvert siya sa fertilizer. So pinalagyan ko ng lambat para hindi pasukin ng tawag dito ng manok. Hindi nila kainin yung aking mga bulate. Pero kung mapapansin po ninyo, yan po ay yung mga saging, mga kung ano-anong mga dyan, dito nilalagay yung mga nabubulok. Yan. Saging, tain ng kalabaw, kung anong manures na mga damo-damo, lahat yan. So ito is ready for na rin to, ready for bububungan ko na rin to. So lahat ng nabubulok, ang instruction ko is itabi, ilagay dito sa pit na to, sa aking pinaka composting pit, para pag nabulok na yan, yan ay pagkain ng aking mga African Nightcrawler at yan ay magiging organic fertilizer. So in the next year, few years, siguro next year, ito ay for sure marami na to. Marami na to. So I'm into organic organic farming. Kaya kailangan kong gumawa ng sarili kong fertilizer. Yung aking perimeter fence, puno yan ng mahoganis. Ito may mahogany dito, nakatanim. Naka straight line hanggang doon. Another line dito, 1 meter, para maganda. Well, yan po, yan ang aking update. Meron akong citronellas, meron akong lemongrass. Then pupunuin ko ito ng solar lights para pagdating sa gabi maliwanag. Sa ngayon meron akong existing around 20 solar lights, kaya medyo maliwanag na rin siya. Yung area ng aking property sa ngayon ay nasa mag 5 hectares. Then hopefully madagdagan siya. Yung aking mga paparamihing manok, oh. Yan, hindi naman ako nagsasabong, pero yan ay aking gagawing business. Oh, ano nangyari doon? Naglaban. Okay. Super brown red, golden boy. Dami ng mga yan. Pinaparami ko sila po. Okay, that's all for now mga ka-builders. Thank you very much for watching. Bye-bye.